Katotohanan, sapagkat alam naman natin na So nung nagkasal ang tao, hindi tayo iniwan ang yung bias ng pula. Kumbaga, kami po ay muling bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Dito po sa programang Katotohanan Live Edition. Ako po muna inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. At siyempre kasama po natin ang ating partner sa programang ito, si Pastor Bjorn Capiendo. Maligayang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy po kayong madatnan ng programang Katotohanan na nasa maayos at mabuting kalalagayan. Ayan, salamat po mga kapatid sa pagtutok at salamat sa pag-aabang sa ating programa. Kaya lahat po ng ating mga suking taga-subaybay, kapayapaan naman sa ating lahat. At para po doon sa mga nais na makibahagi sa ating programa ngayon, pwede po kayong tumawag. Meron po kayong makikita mga numero sa inyong mga TV screen, lalo na po sa ating mga viewers sa Hope Channel. Ano po, pwede nyo pong tawagan. At doon sa mga hindi ganong naaninag ang numero, lalo na mga nanonood sa cellphone, ay ang numero po dyan ay mayroon dalawa, Smart at Globe. Ang Smart number po natin ay 0918-233-7881. 0918-233-7881. At ang Globe po natin ay 0927-271-4557. 0927-271-4557. Pwede po ninyong tawagin yan anytime habang hindi pa tayo tapos. Ay priority po namin ang inyong mga tawag. Sa mga viewer po natin sa YouTube, pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga comment at ganoon sa mga Facebook viewers po natin. At uli, kung hindi pa po kayo nakakapag-like and follow sa ating Katotohanan page, ay paki-like and follow po at maging katuwang nawa namin kayo sa pag-share ng ating mga video dito po sa ating programa. Ayan, Pastor, meron kang gustong batiin? Okay, nais ko pong batiin ang atin pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa atin pong programa. Ang ating kapatid sa Japan, Sister Susan Garolacan. Ganoon din po si Pastor Jimuel Montojo. At si Kuya Edgar Capiendo, dyan po sa may California, ay nanonood po sa ating programa. Ayan. At binabati ko rin ang mag-asawang si Ate Ima at si Kuya Eli Ballestero sa Tokyo, Japan. Thank you po dahil sa inyong pinadala at malaking tulong po yun. Ako ay kanilang binadala ng isang kailangan po natin sa ating kalusugan. Thank you po. At siyempre, yung ating mga kaibigan dyan, yung Bilyesa family, yung pong mga Sojima family na mga lagi nakatutok sa atin, yung nagbigay sa atin ng program, Pastor Bjorn, yung mga kapatiran dyan sa Japan. Salamat. At ganito din, binabati ko po itong mga nakatutok na ho ngayon. Si kapatid na Mercy Canlas at si Joji Patches at saka si Jaime Rada Bravo. At ganoon din po yung iba pang mga hindi ko po makita yung ibang mga name niya. Salamat po at yung mga viewers po natin sa YouTube. Thank you din po sa inyong pagtutok. So, ngayon po mga ginigil ng mga taga-subaybay ay sasagot po tayo sa mga nauna nang naipadala sa ating mga katanungan. Subalit, umaasa po kami na kung meron kayong mga nais na ihabol at ipadala mga katanungan, ay pwede nyo pong isend sa atin o kaya naman ay itawag. Okay? So, Pastor, Ihabol natin sa babatiin natin, Brother Johnson, yung tumawag po sa inyo kanina, si Sister Maria Teresa Rivera. Opo. Yan. Opo, salamat po. Mayroon pong tumatawag sa ating taga-subaybay kanina at alam ko nanonood siya ngayon. So, pwede po kayong mag-post ng inyong mga katanungan. Okay, so, yan. Ang ating unang ipagkakaloob na tanong ay ito po'y text po sa atin. Oh, itawag na. Ayun. Okay. Hanggang marami ito. Sige, tingnan po natin. Hello? Hello po?
Hello, magandang gabi. Opo, sino po ito? Robin Fabia. Ruben Pabia. Okay, kapatid na Ruben. Ano po ang inyong itatanong? Tungkol po rin sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 10 hanggang 13. Aha. At pangalaw kong tanong, itong Juan, Kapitulo 1, versikulo 20 at 28. Pakiulit po. Tika lang ha, kasi... Mateo 17, 13. Mateo 17. Oo. 13, tsaka... At Juan 1, 20-28. Okay. Ano pong gusto niyong malaman dito? Itong tungkol kay Elias. Opo. Pwede po ba ang pakibasa muna sa ano? Ano po ang gusto po ninyong malaman sa talata? Para Ito, pag babasahin ko na lang sa Visayan version sa pastor. Nasa Compostela kasi ako. Ito yung Mateo 17:13 sa Bisaya itong version, ha? 17. Okay. Just 13. Unya, ang mga tinunan nangutana. Nganong ingon man ang mga magtutudo sa balaod. Ano? si Teka lang, Elias teka lang. Ang Mateo Kapitulo 17, 17. Oh, Kapitulo. versikulo 10. Yun. Hanggang 13. Okay, kaya pala iba. Okay, sige po. Ganito ang pagkakasabi dito sa 11. Basahin ko na dito. Brad, ako na magbasa sa Tagalog. Sige. Ako na, para diretso na. Tinanong, okay, ito po. Tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, katotohanan, si Elias ay naririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. 12, datapat sinabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman, ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kaninay sinasabi niya. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinalas ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lalaking walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Ayan. Hanggang 17 na yun, kapatid. Tama na yung pastor. Hanggang 13 pala lang. Ang pangalawang ano dito, i-compare natin dito kay Juan, Kapitulo 20 hanggang 27. Juan, Kapitulo 1, Yon. versikulo 20 hanggang 27. Okay. 1, 20 at 27. At kanyang ipinahayag at hindi ikinaila at kaniyang ipinahayag, hindi ako ang Kristo. At sa kanya'y kanilang tinanong, kung gayoy, ano nga? Ikaw baga si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ikaw baga ang propeta? At siya'y sabagot, hindi. Sinabi nga nila sa kanya, sino ka baga? Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin, ano ang sinasabi mo tungkol sa iyong sarili? Hanggang 27.
Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon gaya ng sinasabi ng propeta Isaias. At sila'y sinugo buhat sa mga Farisiyo at sa kanya'y kanilang itinanong at sinasabi sa kanya, bakit nga bumabautismo ka kung hindi ikaw ang Kristo, ni Elias, ni ang propeta? Sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig, datapat sa gitna ninyo, may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang pangyapa. Ayan po. Ano po ang gusto nyong malaman dito? Ito, Pastor, sa Mateo, ang Elias dito, inamin ni Cristo, kasi Elias, ang tinutukoy niya sa Mateo is si Juan Bautista. Tama po. Aha. Pagkatapos dito sa Juan, si Juan mismo Bautista, hindi niya inaamin na siya si Apo. Elias. Apo. Pwede bang paki-explain ito? Okay. Okay, sige. Ayan, sige, ganito po. Ayan. Okay, sige, Pastor. Okay. Maraming salamat po sa inyo pong katanungan. Totoo po kapatid na yung pag-amin ng ating Panginoong Hesukristo na si John ay meron siyang ministry na kagaya ni Elias. Yan, hindi siya mismo. Pero si John, hindi siya mismo si Elias. Magkaibang persona po yan. Ano ho? Kaya parehong tama Magkaibang persona ho yan. Si John ay ibang persona po kay Elijah sa New Testament. Sa Old Testament, Hindi siya yung incarnation ni Elijah kasi may mga reincarnation. Hindi ho tayo naniniwala doon. Hindi ho. Magkaibang persona si John at saka si Elijah. Nung sinabi po ni Kristo na siya si Elijah sa Mateo, ang kahulugan po noon, si John po ay may ministry na kagaya ni Elijah. Okay? May ministry siya na kagaya ni Elijah na hinulaan po sa aklat po ng Malakyas, Kapitulo 4. Now, yung nandun naman po sa John chapter 1, nung sinabi niyang hindi siya si Elias, hindi po talaga kasi siya si Elias. Siya po si Juan. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, magkaibang persona si Elijah at saka si John, pero si John po ay meron po siyang ministry na kagaya ni Elijah. Yan. Kaya yung pagpapakilala ng pagsabi ng Panginoon sa Mateo ay hindi nangangahulugan siya mismo 'yon. Patay na si Elias eh. Wala na si Elias. Alam natin wala na si Elias. So ang ginagampanan ni Juan Bautista ay katulad ng tinatawag po natin ginampanan ni Elias. Kaya hindi po siya yung literal na Elias, kapatid. Kaya parehong tama ho 'yon. Pwede po ba magtanong sa pagkatanungan? Ay, pwede pa naman. Itong tungkol sa Mount of Transfiguration. Opo. Aha. Itong, yung dalawang karakter doon na nakasama ni Jesus Cristo, ang tanong ko dito, paanong na-identify ng mga karakter sa bagong tipan, yung mga karakter sa lumang tipan na hindi man lang nila nakita yon ni Anino man lang, pero na-identify nila Moises at Elijah yon. Paano na na-identify yon? Ayun. Yan po ay masusumpungan sa Matthew chapter 17. Ang talata po ay umpisahan po natin sa 2 at saka sa 3. Ang sabi po ay ganito, at nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kaniyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kaniyang mga damit, at narito napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa kaniya, at sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito kung ibig mo, at gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa sa iyo, at isa ang kay Moses, at isa ang kay Elias. Ngayon, paano daw nalaman na sila si Elias ito at saka si Moses? Kaibigan, ang kapatid, ayan po ang kagandahan at hiwaga ho ng
kagandahan ho ng Biblia, Brother Johnson. Kasi isa ito sa halimbawa na balang araw, bagaman hindi natin nakita ang mga propeta, ay makikilala natin sila ng mukhaan. Oh, yun nga. Oo Okay? nga, no? Oo, tama. Ikilala sila ng mukhaan. So, hindi ho ito imposible sa kapamaraanan ng atin pong Panginoon. Balang araw po, kung makikita natin ang mga ligtas, mga propeta, bagaman hindi ho natin sila nakita ng mukhaan, dito po sa mundong ito, ay makikilala natin sila doon sa langit na bayan. Iyon. Yun kapatid yung ating isasagot doon. Maganda naman yung kanyang tanong. May sense naman. So, meron pa po kayong gustong ipaglingkod, kapatid? At tama na po yan. Maraming salamat yung dalawa. Tagahanga po niya ako, Pastor. Maraming salamat po. Purihin po ang Ayan po. Panginoon. Okay. Bye-bye. Ayan, thank you po. Ayan, doon nga pala sa mga tumatawag ho. Ang pastor ho dito ay si Pastor Bjorn. Ako po ay Brother Johnson. Kasi baka mamaya masabi na paano naging pastor to? Kasi pag ako sumasagot, pastor ng pastor. Brother Johnson po ako, ang pastor po si Pastor Bjorn. Gawain. Yung gawain kasi ng pagpapastor, Brother Johnson, na pangangaral ng salita ng Panginoon, nakikita sa iyo. Kaya yung ating mga ibang mga kapatid at mga kaibigan ay tinatawag ang pastor. Bagaman, na yun nga ang pagpapaliwanag mo sa hapon pong ito. Ayan, siguro ay generalize yung kanyang approach. Ano po? Okay, so ngayon ay titingnan po natin yung tanong na naipadala sa atin para kasi naghihintay yung center natin. Tingnan natin, basahin po natin yung question at ito po mula sa 0926-879-2563. God PM Brad, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Ito ang mga tanong ko dyan. Ito ang mga tanong ko. Dyan sa Gawa 4:12, sabi dyan, walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit kung saan tayo ay maililigtas. Anong pangalan ito? Kung Jesus ang sagot nyo, saan ang galing ang pangalang Jesus? Tapos, kasi ang pinag-usapan dito ay yung original name. Ang original ba ang Jesus? Jesus Christ? Sa aking pagkakaalam, ang original na pangalan ay Yahawashai. Hebrew name po yan. So paano ang Jesus Christ? Hindi po yan original. Mali ang password na gamit nyo, Brad. Ay, huwag natin gamiting password yung pangalan ng Panginoong Hesus. Kung kayo'y tinuturing yung nakikilala nyo ang tamang pangalan, ay huwag nyo gawing password ang kanyang pangalan. Hindi ho computer yung langit. At hindi po ito isang email or kailangan pagka gagamit tayo ng pangalan ng Panginoon, huwag natin siyang applyan ng mga terminong hindi akma. Ngayon, ang payo ko, bago ko ibigay kay Pastor Bjorn, payo ko doon sa nagtanong, ay wag ho kayong, sabagay nakinig kayo sa amin, kaya salamat. Pero wag ho kayong magpaka-panatiko kung meron kayong isang mga ngaral na pinapakinggan at siya ang nagturo ng Yahawashai. Hindi nangangahulugan, tama na siya. Magre-research po kayo at maluwag naman yung internet. Subukan nyo po magbasa-basa. Kasi kung inyong isasangguni, yung mundo ng mga scholar, wala ho yan sa pagpipilian. Pastor, tama ba? Okay, ito Brother Johnson, wala hong mababasa ho sa Biblia na original lang na pangalan ng ating Panginoong Yan ang Jesucristo unang ang punto. gagamitin. Wala hong ganun. Basahin po ninyo ang Biblia, kahit umpisa nyo sa Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis, wala hong isang batas na nagsasabing ang original na pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang ang dapat gamitin. Yung Hebrew lang. Walang ganon. Yun ang unang-unang punto. ganon. Okay. Mabigat yan. Pangalawa, yung ginagamit nilang pangalan, yung Yahawashai, ay hindi ho biblical terms yan. At saka sa mga nag-aral ng malalim,
kumbaga doon sa pagpipilian, wala siya. Wala siya roon sa pagpipilian ng pinakatamang salin o tamang bigas. Apo. Ito po ang sabi po sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 25. Sige. Matthew chapter 1 verse 25. Ang sabi po niya ay ganito. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ayan. Tingnan po ninyo, yung batang ipinanganak ay tinawag ng Biblia na siya po ay Jesus, sa pangalang Jesus. At sa Greek text, Brother Johnson, ang nakalagay po diyan ay Jesus. Okay? Jesus, sapagkat naniniwala tayo na ang bagong tipan ay naisulat sa Gregong kasulatan. Okay, Gregong pananalita. Tama. Ano ho? Ay sa Greek text po ang nakalagay po diyan ay Jesus. Doon natin kinuha yung pangalang Jesus. Jesus naman sa Tagalog, Brother Johnson. So, yung Yahweh po, hindi ho nabanggit yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kahit basahin nyo po yung Greek text at saka kahit kung may Hebrew po kayong Bible, ano ho, wala hong ganyan. Wala hong ganyan. Actually, Brother Johnson, kahit yung ginagamit nilang translation ngayon ay talagang nilalagay lang nila yung Yahweh siya eh. Kasi sa mga translator ng Biblia ay talagang walang ganyan. Walang ganyan. Yung sa mga version ng Bible, walang ganyan. Walang Yahweh na nakalagay sa Biblia. Inilalagay lamang po nila yon. So magtaka po kayo mga kapatid. Pag may nabasa ho silang Yahweh, ayan po inilagay lang nila. Nilagay. Sa kanila lang yun. Pero kung pagbabasahin mo, uugatin mo yung Hebreyong kasulatan at saka yung Greek text, ay wala hong magsasabi na ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay Yahweh. Pwede lang po kayong mapaniwala ng ganoong katuruan, mga kapatid at mga kaibigan, kapag masyadong limitado ang inyo, tapos lalo na siya lang pinapakinggan nyo. Kaya payo ho natin, medyo pag may napakinggan kayo, huwag niyong tatanggapin agad. Ano po, magre-research din po kayo. Mag-effort din po kayo. Kasi nga, tulad ng aking binabanggit kanina, Pastor, kung medyo malalim ang inyong pag-aaral tungkol sa pangalan ng Panginoon, ng Ama at ng Anak na Panginoong Yesus, ay sa tuwing babanggitin yung Yahweh, ako medyo hindi mapakali. Dahil alam kong maling-mali. Alam natin na talagang ito ay napakalayo sa katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi, sa mga pag nagbasa kayo ng mga aklat talaga na malalim tungkol sa pag-aaral ng ganyan, ay ang pinakamalapit na bigkas dapat ang pangalang ng Panginoong Hesus ay Yeshua. Ayon mismo sa mga Hebrew people. No? Kung hindi naman tayo at nag-a-assume lang na Hebreo, kasi meron din naniniwala. Sila din naniniwala na yung mga Pilipino ang tunay na Hebreo eh. Ito, Brother Johnson, ang nakakapagtaka, itong mga nag-aangkin sa original name, hindi man lang makapagsalita ng Hebreyong dire-diretso. Hindi talaga madiretso. Meron lang ilan-ilan na alam. Tapos sasabihin nila na ito yung original. Mga kaibigan at mga kapatid. Alam po niyo, Brother Johnson, total, nabanggit mo na yung Yehoshua at saka Yeshua. Ay, saan ba galing yung mga yan? Ayan. Na pinaghanguan natin ng pangalang Jesus. Kasi actually, dalawa lang talaga yung pinaka malapit na nagdidebate yan. Yeshua o kaya Yeshua. Yehoshua at saka Yehoshua at saka yung isa po ay Yeshua. Saan po galing yan? Kung papansinin po ninyo sa Hebreyong kasulatan, sa Exodus chapter 17 verse 9, Brother Johnson, si Joshua, familiar ka. Si Joshua po, sa atin pong English na Biblia, alam po ninyo, sa Hebreyo po, ang pangalan po niya ay Yehoshua. Ngayon, ito Brother Johnson, nung nagkaroon ng Gregong kasulatan mula sa Hebreyo, sa Gregong kasulatan ng Old Testament, tinatawag nating Septuagint o LXX, ang nilagay po nila doon sa Yehoshua, yung katumbas po noon ay Jesus. Sa LXX. Tama. Sa LXX. At ito ang maganda pa. Sa Aramaic, yung Yehoshua, ang naging katumbas nun sa Aramaic ay Yeshua sa Nehemiah chapter 8 verse 17. At dito ho natin nakuha yung yung pangalang Jesus. Yan. Okay, sige, babalikan natin yan. Meron pong nasa linya. Kausapin muna natin ito, kapatid. Hello? Hello po? Hello?
Hello po, magandang gabi po. Apo, magandang gabi. Magtatanong lang po na kasi po ang Exodo 33:11, sabi po, nakausap ni Moises ng mukha ng Panginoon. Ano daw? Ah, Bakit po sa mga Tapos? sumusunod na talata sa bandang huli, walang taong nakausap ang Panginoon ng mukhaan? hello po. Kuan po, sa bandang huli ng talatang 33, wala raw pong taong nakausap ang Panginoon ng mukhaan. Anong talata? Anong talata nga po yon? Exodus. Exodo 33:11 po. Ano daw? Ha? Exodo 33:11. 33:11. Okay. Tapos, Sige nga po, nakausap daw po ni Moises ng mukha ng Panginoon tulad sa isang kaibigan. apo. Bakit po sa mga sumusunod na mga talata sa bandang huli ng kapitulo na walang tao nakausap ang Panginoon ng mukhaan? Okay, so yun ang iyong... Para lang pong nalilito. Parang nalilito lang po ako sa ganun ko. Anong particular na verse na sinasabing hindi nakausap? Parang dito na po sa bandang huli ng kapitulo nga po ng 33. Sa verse 20 siguro yung binabanggit niya. Okay. Sige, tingnan natin ha. Kailangan mahanap muna natin yung talata. Sa verse Sige 20? po, sige po. Okay. Okay, sige, titingnan natin. 33. Kasi yung nasa 11 nga naman ay... sige nga, tingnan mo nga, Pastor Jong, no, 10. Tingnan natin kung ano yung para mabasa po natin mismo, makita ng mga viewer po natin. Basahin natin yung 33:11, ano? 33 verse 11. At ganito po yung nakasulat. At nakipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan. At siya'y bumalik uli sa kampamento. Datapot ang kanyang tagapangasiwang si Josue, na anak ni Nun, na may kabataan pa ay hindi umalis sa tulda. Ngayon, sa 23, siguro 23 ano? 20 po. 20. Oh, basahan natin muna, tingnan natin, hinahanap natin yung ano yun. So, basahin natin siguro verse yung 20. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Yun siguro. Oh. Ito ba yun? Tama ba yung talata, brother? Opo, yan nga po. Okay, so yun ang gusto nyong malaman kung anong ibig sabihin na parang, o nga naman, Pastor, sa 11 kasi nakipag-usap na parang kaibigan eh. Yung Panginoon. Tapos dito naman ay sabi nitong Panginoon na ito at kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaari makita ako ng tao at mabuhay. Oh, parang kontrahan nga naman, Pastor. So ano yung ating maibibigay na sagot sa ating Opo, kapatid? tama po. Okay. Okay, sige po, sasagutin ho natin. Opo. Alam po ninyo, yung salita pong face-to-face po dito sa Biblia, pwede po itong magharapan whether nakikita mo siya o hindi. Pwede po siyang gamitin sa okay. ganon. Okay? Pwede po siyang ganon. Gamitin. Halimbawa, nakipag-usap ka sa bulag ng harapan. Mhm. Okay? It doesn't mean na kapag sinabi yung face-to-face ay nakikita mo siya or nakikita ka niya. Okay? So, kaya tama po yung binabanggit po dito sa Exodus 33 na hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabubuhay. Ano ho? So, location ang binabanggit dito, Brother Johnson. Ano ho? Nag-uusap ng mukhaan, but it doesn't mean na nakikita. Doesn't mean na nakikita sapagkat ang hindi pwedeng makita ng tao ang Panginoon at siya ay, sabi po dito ay siya ay mabuhay at siya ay mabuhay. Tungkol sa verse 20. So, yun po masasabi natin tungkol sa bagay po na yan. Kaya nga po, yung salita dito na sabi dito ni Moses sa verse 18, at sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin, dinadalangin ko sa iyo ang iyong kalwalatian. At kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan na nasa harap mo at aking itatanyag
ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang aking ibig kaawaan. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. So, ang hinihiling ni Moses dito, makita yung kalwalatian ng Panginoon. At ang katumbas noon, yung makita siya ng mukhaan. Okay? Makita ho siya ng mukhaan. At kung papansinin po ninyo, yung itatanyag ang Panginoon, ipinaliwanag po dito. Sa verse 19, ipinaliwanag po sa sumunod na chapter 34, verse 6, yung pagtanyag sa pangalan ng Panginoon. Sabi dito sa verse 6, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawan at katotohanan. Kung mapapansin po ninyo, ito na yung karakter ng Panginoon. Ito yung itinanyag sa Kanya. Ito yung kalwalatiang ipinakita sa kay Moses at hindi yung mukha ng atin pong Panginoon. Ayun. So, Okay. ayun po yung kapatid, yung ating masasabi po doon sa inyong tanong na isasagot po natin. Meron. Okay. Sige po, salamat po. Yun lang po. Okay, so thank you po. Ayan. Po, salamat. Ayan. So, doon po sa mga tatawag ulit po natin kasi para minsan ay hindi malinaw yung banggitin niyo mo ko agad, magpakilala po muna kayo, pangalan, at saka po yung inyong tanong. So, thank you po doon sa mga caller po natin. Ngayon, ay hindi pa tayo tapos doon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yun nga ho, pinapayuhan ho natin yung mga taga-subaybay. Alam po ba ninyo na itong paggamit pag nag-aralan ho ninyo, pag isinerge po ninyo kung yung origin ng gumamit ng tinatawag pong Yahweh, pag pinag-aralan po ninyo yan po ang nag-propagate ng terminong iyan ay yung pong tinatawag po nating Israelite Church of God in Jesus Christ. Yan po. Yung po yung originator na pangalan yan, formerly known as the Israeli Church of Universal Practical Knowledge. Kaya kung kayo po ay nasa isang grupo ngayon na nasa Pilipinas na sinasabing yan yon, ay bago lang ho, hindi siya ganun katagal na ginagamit. Meron lang pong nag-imbento niyan, na ito nga po yung originator po yan. Yung ICGJ. Ayan. Israelite Church of God in Jesus Christ. Ayun po. So, sabi nga natin, ay pag-aralan pa po natin. Kasi pagka sa Bible, hindi ko mo yung sinasabing pangalan ng Diyos ay tumutukoy talaga doon sa termino, sa pronunciation, sa vocalization, at doon sa tawag talaga. Sa Bible kasi, ay yung pangalan minsan ay talaga, at maraming bisis, Pastor, na pag sinabing pangalan ng Diyos, ay mas may bigat dito yung mismong may-ari ng pangalan, doon sa mismong karakter nung Diyos. Halimbawa, katulad ng mababasa po natin sa Gawa 4, talatang 7, Acts chapter 4, verse 7, may ganitong nakasulat, Pastor 4, at ang talata po nito ay 7, sabi ganito, at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito? Napansin po ninyo yung pagkasabi ng sa talata? Sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan? Ang tinutukoy ho dito ay hindi yung paniniwala ng katulad ng texter natin na mismo doon sa tamang vocalization, Pastor. Kundi yung pangalan dito is yung kapangyarihan, authority. Ano po? Kaya natin binabanggit yun. Dahil nga, naniniwala ho kayo na mali yung Jesus at ang original dapat yun ang gamitin. Sabi nga niya, mali yung password namin.
So sa Bible, marami pang talata actually, alam ko may idadagdag si Pastor, pag sinabing pangalan sa Bible, hindi laging tumutukoy ito sa tamang vocalization katulad ng mga secret name believer sa panahong ito, Pastor. Pwede ring tumungkol yan sa authority. Yun nga. Authority. Autoridad, Gaya ng binasa nyo at yung sa aklat ng Mateo, chapter 28, sabi doon, bautismohan nila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit, banal na Espiritu. So ito'y tumutukoy sa kapangyarihan or sa otoridad, Brother Johnson. At pwede rin itong tumukoy sa character. Okay, sa character. Tama. Sabi ng Biblia ay mas mabuti ang magandang pangalan kaysa mabangong pabango. Yeah. Ayun ang sabi ho ng Biblia. So, yung pangalan ho doon, hindi ho literal na yung pangtawag sa tao, kundi yung katangian ng tao. Ayan. Kaya wag ko kayo maniniwala na yung pangalang Jesus ay galing sa, sabi nga na, Zeus. Kasi sounds like Zeus. Parang ganon. Ayan po yung mga mababaw na mga tawag natin yan, yung mga katang isip, palapalagay lang po yan. Walang lalim po yan sa Bible, mga kapatid. Kasi pag pinag-aralan po natin, yun nga, yung Greek niyan is Jesus, Pastor, at kaya nagkaroon ng J, kasi nga sa popularization ng Germanic English na ginamit, ay nagkaroon ng J. Yung I ay naging J, kaya lumabas po yung Jesus. So, pagka yan po ay may tuturin nating salin, at yung translation ay hindi ho bawal sa Bible yan. Hindi po yung, pag pinag-aralan po ninyo, natalakay namin nung nakaraan na yung, kahit na nga yung tetragrammaton ay nagkaroon ng iba-ibang pag-insert ng vowel, kaya nagkaroon ng Yahweh at saka yung Jehovah. May tawag daw. Sige, buhay natin. Hello? Hello? Hello po? Hello po. Pwede pong magtanong? Sino po ito? Brother Fred po from Albay. Fred from Albay. Sige po, Brother Fred. Ano po, Brother Johnson and Pastor po, tanungin ko lang po kung tungkol po sa tamang translation ng Hebrews 1 verse 8. Aha. Kasi po sa ginagamit po natin ng mga Bible versions, ginagamit po natin ang Thy throne, O God, is forever and ever. Aha. Pero po, ang mga sekta po tulad ng INC, ang ginagamit po nilang translation ay yung mga Bible versions na gumagamit ng God is thy throne, hindi po thy throne, O God. So, paano po natin malalaman na tama ang ginagamit natin na God is thy throne at hindi your throne, O God? Kasi po, sabi nila, ang Greek text daw po ay pwede rin na i-translate as God is thy throne. Okay. Sige po. Sasagutin natin. Okay. Ayan po, magandang tanong po yan, kapatid at mga kaibigan. Alam mo, common sense pa lang Hindi talaga ko papayag na naging Diyos yung trono. God is thy throne. Common sense pa lang. Sige, Pastor. Alam mo, Brother Johnson, bagaman may issue ito sa translation na tinatawag, majority sa mga Bible scholars, ang tinitignan talaga nila dito ay yung vocative na translation po na vocative case ng Greek text. Kapatid na nagtatanong, Brother Fred ng Albay, meron pong tatlong possible translation po sa text po na ito. Unang-una, yung tinatawag nating yung God as subject, God is your throne. At yung pangalawa ay yung predicate nominative na tinatawag, your throne is God. At
Yung pangatlo ay yung tinatawag nating vocative Na. na translation na your throne, O God. Yeah. Okay. Ang iyong luklukan, O Diyos. Now, bagaman possible lahat po yung tatlong ito. Now, paano tayo magde-decide? Paano tayo magde-decide kung alin sa tatlong yan? Kasi posible sila, Brother Johnson. Tama. Posible po talaga siyang i-translate. Ngayon, alin ang mas akma sa tatlong ito? Yun, yung sinasabi natin. Ano ang magde-decide? Paano Yeah. tayo magde-decide kung ano po ang tama? Ganito kapatid, ano ho? Dapat natin kino-consider yung context. Okay? Dapat natin kino-consider yung context at saka yung literary genre ng text at biblical text. Halimbawa, kapag ginawa nating God is your throne, meron ba tayong mga reference sa Bible na Yeah. nagsasaad na ang Diyos ay luklukan? Apo. May nabasa ako, Brother Johnson, ang nakalagay doon ay God is my rock. Nakalagay, pero walang nakalagay, wala akong nabasa na God is my throne. Oo. Wala tayong mababasang ganon. Ano ho? So, hindi ho siya akma, hindi siya, ang Diyos ay hindi dinidescribe sa Biblia as a throne. Okay? Hindi siya inilalarawan bilang isang luklukan, Brother Johnson. Okay? Now, sa context, pangalawa, yung sa context na tinatawag. Ano ba kasi ang context? Ano ba kasi ang tinatalakay? Gusto ko pong i-challenge po kayo, Brother Fred, na pag-aralan din po ito. Kahit itong chapter 1 lang. Kahit yung chapter 1 lang. Papansinin po ninyo dito, meron pong pag-compare yung author, may kinalaman po sa atin pong Panginoong Hesukristo at saka sa mga anghel. Okay? Ito po ay makikita ho natin sa talata po ng Biblia sa Hebrews chapter 1. Pansinin po ninyo, Brother Fred, ang inyo pong Biblia. Sa verse 1, sabi niya dito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Okay? Na itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Take note, Brother Johnson, sa pamamagitan daw ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa yung anak ay ginawa ang sanlibutan. So makikita natin dito na yung anak ay creator. Brother Johnson. Sa verse 3, sabi dito, Verse 3. palibhasay siya'y sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Take note, Oo nga. siya daw ay tunay na larawan ng kanyang Pagkadiyos. pagkadiyos. Alam mo, kung hindi Diyos si Kristo, paano niya mai-express Aha. sa kanyang sarili yung Larawan ng yung pagkadiyos. larawan ng pagkadiyos, Opo. kung hindi sa Diyos. Tama. So, makikita natin dito sa context, Brother Johnson, na ang tinatalakay talaga dito yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, yung katangian niya bilang Diyos. Kaya nga dito, sa verse 3, kung itutuloy pa natin, sabi niya dito, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa magitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang... Anong verse yan? Sa verse 3. Yan, verse Nang kanyang Karugtong pa rin. magawa na ang paglilinis ng makasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan Yeah. sa kaitaasan, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. So, eto na, kino-compare Yan. na, Brother Verse Johnson. 4. Kino-compare na. Palibasay, lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino man nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, Verse 5. ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinalan niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Oh. So, nakikita mo, Brother Johnson, ha? Siya yung subject, ano? Okay? At sinabi niya, tungkol sa mga anghel, Yeah. yung ginawang mga anghel niya ay ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. So, eto na, kino-compare talaga, Brother Johnson. Kaya nga dito, sa verse 8, sabi niya, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos,
ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay setro ng iyong kaharian. Kaya mas matimbang, Pastor, yung vocative case. Kasi pag naiintindihan ng aral ng Greek, pag sinabing vocative, mas tama siya dyan sa context. Oo. At saka, Brother Johnson, ito ay isang pag-amin, okay? Isang pagkilala ng Ama, kasi yun yung context eh. Tama. Yan Pagkilala, siya yung tinutukoy, pinag-uusapan. Pagkilala ng Ama tungkol sa kanyang anak. At ito pa, sa verse 9, iniibig mo ang katwiran, kinakapuputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasiyahan higit sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, Yun. it refers to the Son, Opo, siya pa rin at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. So, tingnan mo, hindi, kinuulit lang niya yun nandun sa verse 2 kanina na siya ay creator. Sa madaling salita, Pastor, kung isasali natin na God is thy throne, yung Diyos ay luklukan, paano makakalikha yung luklukan? Oo, Brother Johnson, malaking problema po yan. Alam po niyo sa kakatakbuho nila, sa pag-iwas nila sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, Nauwi mas sa luklukan. tatanggapin pa nilang maging Diyos yung luklukan kaysa sa ang ating Panginoong Jesucristo. Naku po, ay wag na, kung ganun lang din naman. Kahit, Sabi ko nga sa umpisa pa lang common sense na lang, Pastor. Una, hindi ko na talaga matatanggap lalo na pag ginamitan natin ng ng context. So, kapatid na Fred, yan ho, yung ating sagot. Meron kang gustong i-follow up? Ano po, Brother Johnson, sa paliwanag po kasi nila, yung word na luklukan or throne na nire-refer sa Diyos, ay hindi daw po yun ng upuan na royal, as in royal throne, kundi bilang authority po daw ni Jesus ang Diyos. Parang metaphor daw po sa Okay. authority. Di kung authority pag-uusapan, edi mas tamang ang authority ng Diyos. Yung anak, kasi siya yung larawan ng Diyos ganito na sa talatang 2 At saka isa pa, kapatid, kung ganun po ang interpretation po sa talata pong yan, hindi na ho natin mailalagay po yung pagko-compare doon sa anak at saka sa mga anghel. Tama. Bakit po? Kasi yung authority din ng mga anghel, kanino mang gagaling? Sa Diyos din. Di ba? Lahat naman ng authority galing sa Diyos, di po Tama. ba? Oo nga. So, Mali pa yun? Wala na. Mawawala na yung essence ng text, Yeah. yung context niya, kasi kino-compare po yung anak sa mga anghel. Yan. So, yun po yung ating dapat na panindigan sapagat yun naman po yung tama, kapatid na Fred. Okay po. Po. Wala na? Okay, Meron pa? salamat po, Brother Johnson and Pastor. Okay, Salamat thank din you, po. kapatid. Mula sa Albay. Okay, so marayo yung mga caller natin. Karamihan talaga, itong mga nanonood sa TV. Yun yung ating mga nagbibigay ng question. So, siguro nasagot na rin natin yung unang binasa natin tungkol doon sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ay di next na tayo doon sa mga texter natin. Ano po yung ating next na tanong? Ayan. Yung pong question natin. Ayun. Sabi po rito, ayan, makikita nyo naman yung number. Good evening, Good evening, brother of Christ. Ako po si Fred Cagas, taga Cagayan de Oro City. Ang tanong ko lang po ay ano po pagkakaiba ng SDA ng Iglesia ni Cristo? Ako po ay Roman Catholic po. Anong pagkakaiba ng SDA at ng Iglesia ni Cristo? Marami po kung sa aral po ang Kung ang tinatanong niya ay yung Iglesia ni Cristo ngayon yung mga sikta ngayon. 1914. Tama, kasi pagka Iglesia ni Cristo na nasa Biblia, pareho tayo. Pareho Pero tayo. yung sa kung meron tayo ngayon, mga marami po mga denomination. kaibigan. Ha? Okay, may caller daw tayo. Sige. Okay, sige. Paglingkuran natin ang ating caller. Balikan natin. Humabol. Sabi kasi natin, priority. Hello? Hello? Hello?
Hello? Ano ba pangalan niyo po, kapatid? Ano po, ng Aklon. Ano daw? Dapat Aklon. Sige. Ano po tanong nyo? Tatanong ko lang po sana kung bakit po kaya yung mga Adventist ba? Lagat-langgap na sila ng cross. Kasi nung panahon, hindi mo may makita sa simbahan o sa mga aklatang Adventist. Pero ngayon, bakit meron na? Okay. Sige. Ganito yan, kapatid, ano? Naalala ko tuloy, Pastor, yung si Pastor James Rubrico ay nagkaroon ng debate laban sa mga, kung tawagin natin ay local conference na mga kapatid natin, dati rin natin kasamahan. Dati ang tawag sa kanila Rite 9, tapos naging local conference. So, yung akusasyon ng mga taga-debater ng local conference sa atin ay bakit nga, tulad ng tanong ng ating kapatid, bakit ngayon ay meron na tayong cross? Dati wala. Ang ginawa ni Pastor, kapatid, Pastor James, kilala nyo na si Pastor James Robrico, magaling mag-research yun. Maraming alam. Nilabas niya ngayon yung mga lumang picture ng mga matatagal na nating church. Ang lalaki ng cross. Sa madaling salita, bago pa tayo pinanganak at bago pa ipinanganak itong nagpapasimuno, niyan tinatawag po nating yung nagpasimuno po tinatawag po nating reform na takot sa cross ay hindi na nila nakita yung mga luma nating mga picture ng ating simbahan, kapatid. So, Pastor, i-search nyo po mga kaibigan at mga kapatid, panahon pa lang po ng mga pioneer ay gumagamit na po sila ng cross as a symbol. Tama. Yun pong The Way of Life na lithograph. Available naman po yan sa internet. Tignan po ninyo. Ang nakalagay po doon ay isa yun sa mga ipininta noong panahon ng mga pioneers. At nandun po ang cross, mga kapatid. Ano? So, hindi ho ito bago sa atin. Ano ho? Matagal na ho natin ginagamit ang cross bilang paglalarawan, simbolo ng sakripisyo ng atin pong Panginoong Hesukristo. Ay, iyan. Naputol siya, no? So, kapatid, doon sa mga ayaw sa cross, ang cross na paggamit ng Seventh Adventist sa cross ay as symbol. At alam ko na ang tinutukoy niya dito, Pastor, yung logo. Oo. At ang sabi pa nga ng iba na nagtanong sa atin ng mga nakaraan, bakit inalis yung three angels at pinalit yung cross? Pinakita naman natin, Pastor. Itong nakakapagtaka, Brother Johnson, ang gusto nilang makita yung three angels, ganun ba talaga naman ang mukha ng mga anghel? Tama. At sa bagong logo ba ng Adventist, wala yung three angels message? Tsaka Di yung ba na-highlight doon? Yun nga, meron nga eh. Basahin kasi natin, mga kaibigan. Ito pong payo ho namin sa inyo. Kung meron pong mag-i-interpret ng logo, hindi ho yung kapitbahay ninyo na hindi Adventist. Ano ho? Kung meron pong mag-i-interpret ng logo ng Adventist, dapat ho kami yun. Okay? Yung Church ng Seventh-day Adventist. At ang interpretation po dyan, mga kapatid, ang pakahulugan po dyan, ito yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung sentrong tinitignan natin, yung kaligtasan na pinagkaloob ng Panginoon. Yan po. At saka may mga talata tayo sa Biblia na tulad ng unang Korinto 1:18. Ayan. Basahin na nga ho natin to. Baka hindi kasi narinig nitong ating kapatid. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ito po ang nakasulat sa talata. Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan sa Diyos sa atin na nangaliligtas. Ayun. So, yung pong ating paniniwala doon sa cross bilang simbolo ng kaligtasan. Sapagkat ang cross, malaymit binabanggit sa Biblia na ito ay simbolo ng kaligtasan, kapatid. Mali lang ho kapag ito ay sinasamba na. At yung ating pong paggamit, lalo paglagay sa ano po nito, sa logo ay bilang simbolo. Okay? So,
Ayan, magbigay siguro tayo, Pastor, ng mga pang maikling panalita. Opo. So, sa atin pong mga kapatid, mga ka-SDA na nai-impluwensyahan po ng mga ganitong mga haka-haka na pumapasok maging sa kanilang sambahayan o sa iglesia. Maraming salamat po sapagkat tinatanong po ninyo, dinadala po ninyo yung inyo po mga katanungan sa programang Katotohanan. At ang hiling po namin, mga kapatid, ay patuloy nyo pong saliksikin. Huwag basta-basta maniniwala sa mga maririnig sapagkat ang atin pong iglesia ay may sagot na po sa mga issue pong ibinabato sa atin. Ngayon, sa atin naman pong mga kaibigan, na patuloy po na nagsasaliksik sa mga katotohanang sinasabi ho ng Biblia, ipagpatuloy po ninyo yan at sasamahan po kayo ng programang Katotohanan sa maaabot ng amin pong makakaya. Okay. Yan, mayroong prayer request tayo, Pastor. Okay. Sige At po. yan ay kay kapatid na Telman, nakita mo? Apo. So, yun po mga kapatid, at tayo ngayon ay dumako sa ating closing prayer at isasama po natin itong mga nag-send ng kanilang mga prayer requests. Okay, sige Pastor, pakitingnan na lang po dyan. Apo. Sige, Tayo, tayo manalangin. tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal naming Ama, dinadala namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo sapagkat napakabuti po ninyo sa bawat isa. Salamat ng marami sa pagkakataon na inyong pinagkaloob upang amin pong madala ang inyo pong pabalita sa aming mga kapatid at mga kaibigan. Nawasamahan niyo po sila sa kanilang patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik ng mga katotohanan nagmumula sa inyo upang sama-sama kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa amin pong Panginoong Hesukristo na siyang patuloy na bumabago sa aming mga buhay at inspirasyon namin sa aming mga pang-araw-araw na mga paggawa at paglilingkod po sa inyo. Yes. Sa hapon pong ito, amin pong idinadalangin sa inyo si Sister Telma Repel at ang kanya pong asawa sa mga sandali pong ito ay hindi maayos ang pakiramdam. Nawa Panginoon, ang pagdampi po ninyo, ang kanya pong maranasan, mas ipadama Panginoon sa kanila na mas malapit po kayo sa mga sandaling ito sa kanila pong buhay. Si Sister Judy Libante, Panginoon, sana po makarecover na po siya sa kanya pong pinagdaraanan sa mga sandaling ito, sa kanyang surgery, Panginoon. Sana po mas madaling humilom ito at bumalik sa kasiglahan ang kanya pong pangangatawan. Ganon din ang aming kapatid na kabataan, si Brother Coco Tabuldan. Nakita niyo, Panginoon, kung paano po kadedicated ang kabataang ito sa paglilingkod sa inyo. Kanya pong dinadala sa inyo ang kanya pong talento sa pag-awit, pero sa mga sandaling ito, Panginoon, samahan niyo po siya sa kanya pong pinagdaraanan. Now, Panginoon, maibalik na po ang kanyang sigla sa kanyang pangangatawan upang patuloy naming makasama ang aming kapatid na ito na naglilingkod sa inyo sa magitan ng kanyang boses na inyong ipinagkaloob. O Ama, maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan. At thank you, Pastor. At meron pa po tayong isang minuto. Gusto natin batiin po itong mga taga-subaybay po rito. Sa ating pong pagtatapos, binabati ko si kapatid na Joy Silvano, si Sister Judith Palumaria, at ganun din si kapatid na Nining Obayan, o si Brother Larry Galinato. Ayan, binabati din po natin. At si Evangeline Malabanan Cardenas. Thank you mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Edwin de la Cruz, salamat sa inyong panonood. At yung ating mga unang binati kanina ay nandyan pa rin sila. So, salamat po kapatid. Ano po? Thank you po sa inyo, sa inyong pagtutok. At salamat po sa mga nag-share ng ating video. Doon sa mga taga-subaybay natin sa Hope Channel, ay magkita-kita po tayo sa darating na Martes sa ganun din pong oras at himpilan. So,
sa loob ng isang linggo na nagdaraan, pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan para yan po ating paglilingkod sa susunod nating broadcast. Maraming salamat sa inyong patuloy at walang samang pagsubaybay. Katotohanan, sapagkat alam naman natin, So nung nagkasala ang tao, hindi tayo iniwan ng ang yung bias